wala po si Pastor, ako po ang kanyang napilit na maghanda ng mensahe sa umaga. Sa ating pong binasa ng teksto, ito po ay patungkol sa Juan chapter 10 verses 22 to 30. Sabi doon, sa 22, "Taglamig na noon at kasalukuyang ipinagdiriwang sa Jerusalem ang pista ng pagtatalaga ng templo. Habang naglalakad si Jesus sa templo sa portiko ni Solomon, pinaligiran siya ng mga Hudyo at sinabi sa kanya, hanggang kailan mo kayo paghihintayin kung ikaw nga ang Kristo? Sabihin mo na ng maliwanag." Bigyang pansin po natin yung sinabi dun sa verse 22. Okay, sa 23. Yung panahon na yun is sabi ng taglamig. So dun sa nabasa ko, or napakinggan ko, mga panahon ko ng Disyembre, sobrang malamig. Yung lamig daw na panahon na yun is lamig na may kasamang ulan. So, siyempre wala tayong meter. So, hindi natin alam yung lamig. Ang alam lang natin, pag lumalamig na ng Disyembre at January ko. Pero hindi pa yung malamig. Sa ibang bansa, yung lamig natin, manginit pa sa kanila. Pero, nung time na sinasabing taglamig ko, malamig na nga, papansin ko sa ibang videos, is negative yung kanilang temperature. Sa atin na nag-20, 22, 20, lamig na tayo. Yung iba, hindi na naliligo. Kasi lamig na. Pero sa kanila, negative. Below negative pa. Ang pa nun, is may kasama pang ulan. So, mas lalong lumalamig. Sinabi dun sa, natin, na panahon na rin yun ng pista ng pagtatalaga. Alam niyo po, ang paggawa ng mensahe, kung minsan, mas marami kang matututunan. Kasi mababasa mo yung hindi mo pa mababasa. Makikita mo yung hindi mo pa makikita. So, yung panahon na yun na sinasabi, na araw ng pagtatalaga, is story ito ng dinededicate nila ulit yung templo. Yung mga unang panahon kasi, yung panahon ng lumang tipan, sinakop ang Israel ng Syrian king. Yung taga-Syrian na ito is napakalupit. Marami siyang pinatay ng Hudyo. Marami siyang napatay ng mga taga-Israel. Pinasok niya yung most holy temple na walang nakakapasok mo kundi yung pinakapunong sacerdote lang. Hindi lang yun. Nagpatay pa siya ng baboy sa loob ng templo. Ang pagkaka-describe kasi doon is talagang binananghiya yung templo. Dahil hindi nga niya karelihiyon ng Israel. Naggawa rin siya ng batas na sambahin yung kanilang Diyos. At walang magawa yung mga taga-Israel dahil sa takot maaari silang mapatay. Ang haring ito is pinangalan ng Haring Antiochus. Marami siyang ginawa na hindi katulad sa templo. So binanggit din doon sa ating binasa, doon sa portiko ni Solomon. Yung sinasabi kong portiko, ito po yung isang bahagi ng templo na mayroong mataas na pader. Yung kasi portion na yun is daanan ng mga tao. Kapag malamig yung panahon at umuulan, nakakasilong sila doon, nakakadaan sila. Hindi sila siya napapasa. Sabi doon, nasa 600 feet or yard yung taas. So, napataas. Kaya, nagkakaroon sila ng pista ng pagtatalaga. Kasi may panahon doon na nung nilabanan ng Israel, si Haring Antiochus, is natalo nila at nabawi nila yung templo. Sa pagkabawi nila, i-restore nila siya. At nagkaroon sila ng rededication. Dinedicate nila ito. Ginawa nila ito ng mas matibay na haligi para manatili yung kanilang alaala. So, kaya binabanggit dito sa binasa natin yung dinadaanan ni Jesus sa templo na portiko ni Solomon. After nun, doon na pumasok yung mga Hudyo na pinaligiran siya at tinanong siya, hanggang kailan mo kami paghihintayin kung ikaw nga ang Kristo? At dinagdag pa nila, sabihin mo ng maliwanag. Nabasa rin po natin ang sagot ni Jesus. Pero yung tanong na yun ng mga Hudyo ay hindi tanong na umaasa. Ito po ay isang tanong na mapanlin lang or hipokrito. Dahil laging ganun yung kanilang paraan na kausapin si Jesus.
Sabi nga ni Jesus, sinabi ko na sa inyo, ngunit ayaw ninyong maniwala. Ang mga ginagawa ko sa pangalan ng aking Ama ang nagpapatotoo tungkol sa akin. Ngunit ayaw ninyong maniwala, sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa, makikilala ko sila. Sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay ng walang hanggan. Kailan may hindi sila mapapahamak at hindi sila maagaw sa akin ninyo. Marami sa atin is katulad ng mga Hudyo. Nag-aantay pa rin tayo, naghahanap pa rin tayo ng ibang Diyos bukod kay Kristo. Kadalasan, may mga bagay tayo idinadalangin sa Diyos. Ngunit mismo tayong dumadalangin ay mayroong pagdududa. Matatanggap ko kaya ito? Naalala ko tuloy, madalas ko sinasabi ng panalangin ko. Lord, bigyan mo ako ng sasakyan. Pagkatapos ko manalangin, naalala ko, lisensya ka, wala ako. Problemahin ko kay parada, ang liit lang ng bahay namin. Yung motor mahirap eh, yung sasakyan pa. Pero may nagsuggest sa akin, magawa ka na ng flight over. Ano po mga kapatid? Tayo po mga tao, sa kabila ng ating mga nalalaman, ay marami pa rin tayo hindi pa naniniwala. Sa Evanghelyong ating narinig, tila hindi na makapaghintay ang mga Hudyo sa mga salitang gusto nilang marinig kay Jesus tungkol sa kanyang sarili. Mukhang nahihilit na sila. Ang kanilang pagmamadali, isang larawan ng kanilang kawalan ng respeto, hindi lang kay Jesus, kundi maging sa panahon tinatakda ng Diyos sa lahat ng bagay. Tila nais silang sila masunod. Nakalimutan na yata nilang kailanman hindi maaaring diktahan at madalingin ng Diyos. Ang lahat ng bagay nangyayari ayon sa kalooban ng Diyos at sa panahon kanyang tinakda. Tama naman, di ba? Marami tayong expectation. Pero dun sa expectation natin, hindi yun ang gusto natin matanggap. O minsan, kadalasan, nananalangin tayo, sumasagot ng Diyos, hindi natin matanggap at dinidinay natin. May panahon para sa lahat ng bagay. Kailangan kilalanin natin ang panahon ng pagkilos ng Panginoon sa ating buhay upang makilala natin ang ating papel sa kanyang planong kaligtasan. Gaano ba natin ginagalang ang panahong tinatakda ng Diyos? Maging ang tugon ng Diyos sa ating panalangin. Minsan, init na tayo dahil ang tagal namang ibigay ng Diyos ang ating hinihingi. Minsan din pinagdududahan natin kung totoo nga may Diyos dahil tahimik lang siya. Samantalang tayo yung hirap na hirap. Sa totoo lang, may mga pagkakataon na tinutugunan ng Diyos ang ating hiling. At ang tugon niya ay hindi, pero ayaw natin itong tanggapin. Kaya patuloy tayong umaasa. Minsan naman ang tugon niya ay maghintay muna dahil hindi pa ito napapanood. At minsan naman, tahasang oo ang kanyang tugon. Kaya nag-uumapaw tayo sa kagalakan. Mga kapanalig, anuman ang tugon ng Diyos sa ating kahilingan, lagi natin itong ipagpasalamat. Dahil oo man o hindi, o maghintay pa ang kanyang tugon, ito'y laging para sa ating kabutihan. Tayo po'y laging nagsisimba. Tingin ko nakikita tayo. Ang itinuturo sa atin ng Diyos ay umasa sa ating Panginoon, sa kanyang kabutihan. Totoo yun, napakarami nating panalangin, napakarami nating hiling. Kung magkukwentuhan tayo kung ano yung mga hiling natin, baka hindi pa kasya isang linggo para matapos tayo. Ngunit sa pagdaan ng mga araw sa ating paglilingkod, itinuturo sa atin ng Diyos ang pagkilala sa kabutihan ng Diyos. Ang Diyos sa ating bilang mabuting pastor, ang siyang nag-iingat at nag-aalaga sa atin. Ulitin ko po yung aking kwento ng pandemya. Alam ko, lahat tayo dumaan sa pandemya. March 2021. Wala kami ng pasok. 3 months. 2020. Sinusubo ko lang kayo. 2020. Wala kami pasok.
wala din sweldo. Ayun lang. Oo. Pero sabi ko nga ako, bago kayo, nagbigay siya ng 5,000. Kung 5,000 yun, sa panahon na yun, kailan, sana nakabuti nun. Pero sabi ko sa inyo, napakabuti ng Diyos, hindi ko napansin na nag-asya sa amin. Sa laki pa namin ni Irene, makakasya yung 5,000. Nagduda nga ako. Pero umabot kami noon. Nakababayad ng bills. Ay, hindi pala bayad ng bills yun. Ano? Kasi wala bayaran. Walang photo niya. Pero, pagkatapos ng pandemic, nakita ko na, umayos naman yung lahat. Pagbayad naman. Papasalamat ako lagi sa kaulan kapag inaalala ko yung panahon. 3 months nagkasya yung mga. Although may mga ayuda. May mga ayuda naman. Pero hindi ko makakalimutan kasi yung 5,000. I-share ko rin sa inyo, nakakala ko itong 5,000 na to is bigay sa amin yung ama namin. Pagpasok namin, tinatas din sa amin. Diba? Pero napapasalamat ako kasi nakalipas yung 3 buwan na naka-survive. Pansin mo, parang tumapa pa kami noon. Kasi sa daming iulan. Ganito po, mag-alaga at pag-ingat ang ating mga buhay. Pag-isipan niyo po yung ating mga buhay, mga kapatid. Lahat tayo nakakaranas ng challenges. At nakikita natin at nararanasan natin ang walang humpay ng pag-aaruga ng ating Panginoon. Minsan, bago tayo matulog, nananalangin tayo. Panginoon, ito na lang yung laman ng pera mo. Paano pa kaya itarating na linggo? Kinabukasan, mananalangin ka naman. Pero nagpapasalamat ka kasi nakalipas yung isang araw na nakakaraos ka. Maaaring hindi natin napapansin, pero ang kabutihan ng Diyos is hindi lagi nakikita o dinararanasan natin. At salamat sa Diyos. Ito po yung ating mensahe sa umaga ito. Pero bigyan niyo po ako ng ilang sandali. Nais ko po basahin ang isang na-download ko na. Ito is para sa araw ng mga ina. Yan lang ko di ba? Ang araw ng mga ina ipinagdiriwang tuwing 2 linggo ng Mayo sa maraming bansa sa mundo. At pasalamat tayo, kabilang tayo doon. Kabilang ang Pilipinas, ipinagdiriwang din ito ng ibang bansa sa ibang pagkakataon. Gaya sa Bolivia, Ethiopia, France, Indonesia, Israel, Middle East, Nepal, Nicaragua, Thailand, at sa ilang dako ng Europa. Kabilang ang United Kingdom, ang araw ay pinagbibigay buhay sa milyong-milyong kababaihan sa mundo na nagdala ng buhay sa kanilang sinupunan. Ang unang bumabangon sa umaga para ayusin ang pangailangan ng pamilya. Para maliya tayo. Huling nagpapahinga sa gabi. Oo. Matapos matiyak na maayos at handa ang tahanan para sa panibagong araw kinabukasan. At pinagkakasya ang panggastos sa bahay sa pamagitan ng kanilang pagsisikap. Sapat ang kanilang yakap upang bigyan ginhawa ang isang balisang anak. At ang kanilang putong at kakayahan ay karaniwang na nakakila kapag nakaharap sa mga anak na malakihan at mahalagang desisyon sa buhay. Sa Pilipinas, gaya sa United States, ang araw ay pinagdiriwang sa pagkakaloob ng mga greeting card, regalo, tsokolate o bulaklak. Itinuturing ito sa pinakmalaking holiday na pinagkakagastusan. Sa araw na ito, karaniwan ng binibigyan ng mga pamilya ang ina ng tahanan ng pahinga mula sa magawain sa bahay. Sa mga Pilipino, tinatawag ang ating mga nanay, inay, ina, mami, mamu, mamuy. Hindi ko alam bakit mamuy yun. Mudra at mudrakels, may banano, bilang ilaw ng tahanan. Dahil sila ang nagtuturo ng mahalagang pangaral at gabay ng moralidad sa kanilang mga anak. At sa mga batang miyembro ng pamilya at komunidad. Sagana ang kasaysayan sa mga halimbawa kung paano ang kanilang pag-aaruga at inspirasyon ay naghubog ng mga bayani at iba pang dakilang kalakihan at kababaihan. Ang pagsisimula ng modernong selebrasyon na ito ay natutuntun sa panahon ng mga sinaunang Griego at Romano na nag-aawos sa mga pistahan bilang pagbibigay pugay
Sa mga inang diyosa na sina Rhea at Cybele, ang Madaling Sunday na nunugtwa tuwing ka-4,000 ng Kwaresma, at isang kamunahing tradisyon sa United Kingdom at sa ilang bahagi ng Europa. Nauurinhan at tinuturing ng panahon kung kailan ang mga mananampalataya ay bumabalik sa kanilang Mother Church. Ang pangunahing simbahan sa bisinidad ng kanilang tahanan para sa isang espesyal na serbisyo at modernong konsepto na pinasimulan noong 1905 ni Allen Jarvis na nangangampanya sa mga politiko at kanyang panahon upang matagalan talaga na isang araw para gunitain at pahalagaan ang mga pagsisigap at mga pagsasakripisyo ng lahat ng Pinoy. At ang punsod ay US President Woodrow Wilson upang lagdaan noong Mayo 8, 1914 ng isang joint resolution ng katakda sa ikalawang linggo ng Mayo bilang Mother's Day. Ano man ang petsa sa aktual na pagsisimula nito, nananatiling espesyal ang mga araw ng mga ina upang ipagdiwang ang mga ina at magbigay pugay sa pagkakaroon ng sukli na isang 24 hours na trabaho na walang katupas na kabayaran. Sikapin natin gawing tunay na espesyal ang araw na ito para sa ating mga ina, asawa, kapatid na babae, lola, yan ang babae. Mas pinadala, mas pinabilis, at mas pinasaya na ito ng modernong teknolohiya. Sa pagmusikhalong personal na pagbati mula sa mga card mula sa mga slide, pelikula at video, maaaring bigyan sila ng bulaklak sa greeting card, sa libro, sa kalahas o iba pang regalo. O hayaan silang mamahinga mula sa mga gawain, ang mga araw-araw ng gawain. At dalhin sila sa sinihan, sa spa, at bigyan ng makeover. Ang ulitin ko, at bigyan sila ng malaking makeover. Pwede rin silang ilabas para sa isang espesyal na hapunan. O isama sa isang hindi malilimutang bakasyon. Di ba rin sinagot? Saan naman parang ano ang gagawin ang pagbibigay po sa iyo na? Tandaan, dapat na lagi nito malaki ang tunay na pamamahal at walang mamahalin na respeto na buong taon niyang pasasalamatan. Maligayang araw ng mga ina sa lahat.